Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagdadala ng ating mahal na ina, si Maria, sa templo. Alalahanin din natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo ay pumapasok din sa templo. Dahil tayong lahat ay naghahanap at kailangan natin ng basbas at pagpapala ng Diyos. Maraming mga tao ang malayo pa rin sa Panginoon dahil sa kanilang pagkakasala. At marami din sa atin na kahit na palaging bumabalik sa templo, sa simbahan, hindi pa rin naging templo ng Diyos ang ating mga puso. Kaya naman hingin natin ang tulong at panalangin ng ating mahal na ina, si Maria, para magbago, malinis ang ating mga kalooban, para manahan ang Espiritu ng Diyos sa atin at tayo'y maging pagpapala para sa ating mga kapwa, sa ating mga minamahal. Sa mga napakaraming beses na kung saan ginawa nating bahay kalakal ang ating mga buhay, nakalimutan nating makiugnay sa Diyos. Kalimutan nating magmahal sa ating mga kapwa. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo'y makitang karapat-dapat minsan pa na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami gumugunita sa mahal na Birhen Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ang mga kapatid niya, "Ngayon, tagapi na ang mga kaaway. Kailangan linisan natin ang templo at muling italaga ito." Kaya't buong bukboy umahon sa bundok ng Sion ng ika-25 ng buwan ng Kislev, ika-9 ng buwan ng taon, 148, maagang-maga silang bumangon at naghandog ng bagong altar ng mga hayong susunugin. Ayon sa tinakda ng utos ng Diyos, sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasilaw, ang mga kudyapi, plauta, pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos at lumingap sa pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagkatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Paghandog din silang hahin para sa pagkaligtas at sa karangalan ng Diyos bilang palamuti. Ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliit na kalasag. Inayos nila
at nilagyan ng mga pansara ang pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang tanda ng kalapastanganan ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas at ang kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na gayunding araw. Taon-taon ay pinagdiwang nila ang muling pagkatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming pupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos ni Jacob, ang aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa'yo'y kadakilahan ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtagumpay, pagkat inyong lahat ay nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa'yo ang buong pamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa'yo'y nagmula ang kayamanan at karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo'y kapangyarihan, kadakilaan, at ikaw nagbigay ng lahas ng kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad na mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ang mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, today we are celebrating the feast day of the presentation of Mary in the temple. Bata pa lang po si Mama Mary. Dinala na siya ng kanyang mga magulang, si San Joaquin, si Santa Ana sa templo para ialay sa Diyos. At ngayong araw, narinig naman natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo, nakita natin si Jesus na nilinis niya ang templo. Kasi po ang templo ay ang bahay ng Diyos. Hindi po ito palengke. 2 larawan ang binibigay sa atin ng Diyos ngayon. Si Maria na bata pa lang, naging buhay na niya ang templo ng Diyos. At si Jesus, ang ating Panginoon, nilinis niya ang templo para manatiling banal. Kaya magandang itanong, tayo ba, paano natin tinuturing ang ating mga anak at ang ating mga sarasariling tahanan? Bahay ba ito talaga ng Diyos? O baka nagiging bahay kalakal lang? Ang ating mga anak ba
ay nilalapit natin sa bahay ng Diyos. Kumusta ang ating mga bahay? Kumusta ang ating mga tahanan? Sila ba talaga ay bahay para sa Diyos? O baka naman nagiging bahay negosyo na lang sila? There are 3 invitations for us today, my dear friends. 3 hamon po at paanyaya ngayong kapistahan ng pagdadala ng ating mahal na ina doon sa templo. The first one is, bring your children to the temple. Si Mama Mary po, bata pa lang, dinala na siya sa templo. Sino ang nagdala? Hindi mga kaibigan niya, hindi ang mga kapitbahay niya, hindi mga kamag-anak niya. Ang nagdala sa kanya sa templo ay mga mismong magulang niya. Dahil sa pagdadala ni San Joaquin at Santa Ana kay Maria sa templo, kaya naging handa naman ang ating mahal na ina sa misyon na binigay ng Diyos sa kanya. Ito po ang aral, mga kapatid. May responsibilidad po kayo. Dadalhin nyo ang inyong mga anak, mga maliliit na bata, sa simbahan. Kahit na makulit yan, kahit na maingay yan, kahit na tumatakbo sila sa aisle, okay lang yan. Ang mahalaga, nandito sila, nakikita nila, at natututo sila tungkol sa Diyos. Ako na lang nga po, kaya nakapagpari ako kasi nung maliit ako, palagi ako sinasama sa simbahan. Kahit natakbo-takbo din ako doon sa harap, pero hindi ko po makalimutan yung pari na palaging nagmimisa. Yun po yung nagtanim sa akin ng pagnanasa na makapagpari din. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsasawa na ilapit nyo, ipasok nyo, dalhin nyo ang inyong mga anak sa simbahan. As the book of Proverbs reminds us, bring up a child in the way that he should go. And when they grow up, they will not depart from it. Kung gusto nyo po na magkaroon ng takot sa Diyos, ang inyong mga anak, turuan nyo sila habang maliit pa lang sila. Turuan nyo sila habang bata pa lang sila. Dahil sabi po sa pag-aaral, ang utak po ng tao ay nagdi-develop hanggang 25 years old. Pagkatapos po ng 25 years old, mahirap na pong turuan ng tao kasi matigas na ang ulo. Hindi po talaga yung ulo yung matigas niya. Pero tumitigas na po yung neurons, yung ugat sa kanya mga utak. Kaya mahirap na siyang turuan. Kung gusto niyo pong maging mabuti, ang asal ng inyong mga anak, maliit pa lang sila, dalhin mo na sila sa simbahan. Sanayin mo silang magsimba. Turuan mo silang magdasal. Amen? Kapag nasanayan na ng bata, pagtanda niya, hahanapin at hahanapin niya ang nakasanayan niya. Kaya nga, maaga pa lang, sanayin nyo na sa mabuti para yung mabuti yung kanyang hahanapin. Di po ba? Kung hindi mo sila dadalhin sa simbahan, saan sila matututo? Sa TikTok, sa barkada, sa social media. Kung gusto mo talagang maging mabuti ang anak mo, dalhin mo siya sa templo. Hindi po sa mall, ha? Ayan, guilty ang marami sa inyo. Bago ang mall, simbahan muna. At tulungan niyo po ang inyong mga anak na ma-appreciate nila ang ating pananampalataya. Amen? But second challenge, clean the temple of distractions. Sa Ebanghelyo po, narinig natin nilinis ni Jesus ang templo kasi mali yung ginagawa ng mga tao doon. Ganyan din po kailangan ang gawin natin sa pamilya. Kung gusto mong lumaki ang bata na malapit sa Diyos, linisin nyo din ang inyong mga tahanan sa mga distraction. Ang inyong mga bahay ay ang inyong domestic temple. Kaya nga po, sana, wag puro gadget, wag puro TV, wag puro galit, away. Pinapakita nyo, kayong dalawang mag-asawa sa inyong mga anak. Punuin nyo ang inyong tahanan sa dasal, sa pagmamahal, sa masayang banding. Amen? Alam nyo po ba na may epekto ang pag-aaway ng mga mag-asawa sa mga anak nila, sa mga bata? Masaya ang bata kapag nakikita niya, masaya ang kanya mga magulang. Amen? At stress daw po ang mga bata kapag stress din ang kanya mga magulang. Mga magulang, tandaan niyo po, pinagmamasdan kayo, pinag-aaralan kayo
ng inyong mga anak. Your children listens to you using their eyes. Kung gusto niyo po na magdasal ang inyong mga anak, kailangan kayo muna magdasal kayo. Amen? Kung gusto niyo po ng inyong mga anak ay magsimba, pakita niyo, mauna kayo, magsimba kayo. Amen? Ang mga bata, hindi po nakikinig sa sermon ng mga yan. Ginagaya nila yung ginagawa na kanilang mga magulang. Kahit na sigawan mo ang iyong anak, kung naman taliwas yan sa pinapakita mo, yung nakikita niya sa iyo, ang susundan niya. Di po ba? Wala namang kayong malilihim sa mga bata. So my dear friends, be like Jesus. Get rid of all the negativities in your home. Clean your house from all sin. Try to be humble always and confess your sins to God. Yan yung magandang paraan na paglilinis ng ating mga tahanan. Third and last, teach and fill your temple with God's Word. Sabi po dito sa Ebanghelyong binasa natin, ayon kay San Lucas, pagkatapos daw po ng paglilinis ng templo ni Jesus, bumalik daw po ang ating Panginoon doon araw-araw para magturo. Jesus taught in the temple daily. Hindi po sapat na linisin mo lang ang bahay o ang puso ng bata. Kailangan punuin mo yan ng salita ng Diyos. Dahil kapag wala ang salita ng Diyos sa loob ng bata, iba ang mapupuno dyan. Masama. Kaya nga po, mga parents, paalaala lang po, kayo ang mga unang katikista ng mga bata. Kung paano sinasabi din po sa eskwela, kayo ang unang guro nila. Amen? Ang school, ang simbahan, katuwang lang ninyo. Pero kayo talaga yung unang-unang magiging gabay nila sa buhay. Amen? Kahit simple lang pong dasal bago kumain. Kahit nakwentuhan nyo naman po tungkol sa Biblia bago matulog ang inyong mga anak. Turuan nyo po na magrosaryo ang mga bata. Kwentuhan nyo din tungkol sa mga buhay ng mga santo mga bata. Napakalaking tulong po niyan sa kanila. Amen? Si Maria, mula pagkabata, tinuruan siya. Kaya nung dumating ang anghel, handa siya. Ganyan din po sana, mga kapatid, pagdating sa ating mga anak. Kung tuturuan mo sa pananampalataya, handa rin silang sumagot kamukha ng ating mahal na ina, yes, Lord, sa kanilang misyon. Mga kapatid, the presentation of Mary reminds us of these three beautiful things. First, bring your children to the temple. Kasi dun sila nahuhubog. Second, clean your temple, your homes, your houses. Alisin po lahat ng mga distraction, ang kasalanan na nagiging sagabal sa ating paglapit sa Diyos. And third and last, teach faith to your children daily. Punuin ang inyong mga tahanan ng puso ng inyong mga anak sa salita ng Diyos, sa pagmamahal ng Panginoon. Kung gusto mo talagang maging banal ang mga anak mo, kapatid, simulan mo sa mga maliliit na gawain. Sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa simbahan, ang paglilinis ng inyong mga tahanan, at turuan nyo sila sa pananampalataya. Kaya ngayon, ito po ang ating panalangin at para tayo'y matulungan dito sa ating misyon, ang paghubog sa ating mga anak sa pagpapakabanal natin. Sabay-sabay tayong magdasal at humingi ng tulong sa ating mahal na ina at sa ating mapagmahal na Diyos. Let us say, Lord and Mama Mary, help us to make our homes into temples of your presence. Help us, O Blessed Mother, that we may form our children to be temples of your grace. Amen. Tumayo po tayo. Sa araw na ito, sa paggunita natin sa pagdala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway ialay sa simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat na sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nanawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang halimbawa ni Maria, naway magniningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong tinalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumungo sa pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay sa kapurihan, niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay niluwal ni Maria, nandi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay naging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin, pumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ito ang aming alay sa iyong kabanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklo ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, ang tatlong hamon sa atin ngayong araw na inaalala natin ang pagdadala ng ating mahal na ina doon sa templo. First is to bring your children to church para mahubog hindi lang ang isip nila kundi ang puso. Dahil ang eskwelahan, ang paaralan ng pagpapakabanal ay ang ating simbahan. But second is to clean your home as a temple. Di lang po ang simbahan, ang templo, pati din ang inyong mga tahanan. Pero hindi matututo ang mga bata kung maraming mga hadlang o distractions. And third and last is to teach your children the faith daily. Para matuto, kailangan paulit-ulit, di po ba? Pag minsan lang, madali tayong makalimot. Kaya nga, mga kapatid, ang aking hamon sa inyo at assignment, sama niyo po ang inyong mga anak na magsimba. Pagkatapos yung magsimba, kwentuhan kayo tungkol sa homily ng pare. Huwag lang kayong pumunta sa mall, kumain, at pagkatapos wala na, makakalimutan ng lahat. Para maitanim ng mabuti ang buto ng pananampalataya at para ito ay tumubo at umusbong, kailangan niyong unawain ito. Pinapaalala ko po sa inyong mga magulang, kayo ang mga unang guro, mga unang katikista sa inyong mga anak. Ang ating mahal na ina, kaya nahubog ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, naging handa siya sa pagtango sa misyon na binigay ng Diyos sa kanya ay dahil bata pa lang siya, dinala na siya sa templo ng kanyang mga magulang.
mga magulang, kayo ay instrumento ng pagpapakabanal sa inyong mga anak. Huwag nyo lang silang ipagdasal, pero ilapit nyo sila sa Diyos sa pamagitan ng paglalapit nyo sa kanila sa simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.